Pagkarating sa kusina, ay naabutan ni Magnus na abala ang mga kaibigan sa pagluluto. Si Tomby ang nagbabantay ng sinaing, habang si Mang Ambo at si Pandoy naman ay magkatulong maghiwa ng kalabasa, talong, okra at maghimay ng malunggay. Ano, kakain na tayo? Wika pa ni Magnus. Sumagot naman si Pandoy. Pwede, kung willing kang kumain ng hilaw na gulay. Sabi naman ni Tomby. Oo, pwede rin kung willing ka na rin kumain ng sariwa pang bigas. Ano ba naman yan? Ang bagal ng mga cook Gutom na ang mga customer nyo eh. Hala siya, parang hindi nakitang di kahoy lang ang lutuan dito. Hindi pa tuyong-tuyo, kaya panay ang patay ng apoy at puro usok. Pagkalingon naman ni Magnus kay Tomby ay nakita niyang mapula na ang mata nito at nagluluha na rin dahil sa usok. Sabing muli ni Tomby, Uy, Mags, baka pwede mong magamit ang gabay mo rito. Kahit yung apoy lang para kumulo na itong sinaing natin. Kanina pa ito malapit nang lumubo ang bigas. Sabi naman ni Magnus, ang kulit Sabing bawal nga silang istorbohin sa mga ganitong bagay lang. Akin na, ako naman ang magpapaypay dyan. Wika pa ni Magnus, sabay kuha kay Tomby noong hawak nitong pamaypay. Ilang saglit pa ay bumaba na rin sina Maris at Aling Ansyeta. Sabi naman ni Maris, Oh, binigay niyo na ba ang mga chocolate at tinapay sa mga bata? Sabi naman ni Pandoy, Hindi pa, nakalimutan namin Busy na kaya agad pagkarating. Ninita, kunin mo na ang tinapay at chocolate dyan sa sako para ikaw na ang mamigay sa mga kapatid mo. Wika pa ni Pandoy. Sumabat naman si Aling Ansyeta. Sige Ning, kunin mo na muna pero wala pang kakain ng matamis hanggat hindi pa nakakakain ng kanin. Opo ma, sagot naman ng dalaga. Dinala na nila ang chocolate sa kwarto at pinaghati-hati ang magkakapatid. Nagsalita naman si Maris. Mang Ambo, Aling Ansyeta, mag-usap-usap muna po tayo. Lapit muna kayo rito. Tawag pa ni Maris. Umupo naman na magkalapit ang magkapatid. Ganito po kasi yan. Aling Ansyeta, ang asawa niyo po ay hinawaan ng pagkaaswang. Nilagyan rin siya ng lason sa katawan para magkasakit at manghina. Kapag mahinang-mahina na siya at nagdidiliryo na, ay saka na siya kukunin ng mga aswang na may gawa noon sa kanya. Ang ginawa ko po kanina ay pinatagas ko ang lason at kamandag sa kanyang katawan. Iyon yung kulay dilaw na likidong lumalabas at maitim na dugo. Kaso ang problema, nakarating na sa utak niya ang likidong dilaw na may dala ng pagkaaswang. Kaya kahit naalis ko na ang lason sa katawan niya, ay nagtuloy pa rin ang pagkaaswang niya. Kaya ngayon, masigla na ang katawan niya dahil wala ng lason. Pero sa susunod na kabilugan ng buwan, ay magiging aswang na rin siya at maghahanap ng mabibiktimang tao. At kapag nakita siya noong mga aswang na nanghawa sa kanya, ay hindi na siya papatayin dahil ganap na siyang kauri nila. Pero bago siya tuluyang tanggapin, ay bibigyan muna siya ng pagsubok. Ano naman ang pagsubok na iyon? Tanong pa ni Aling Ansyeta. Ang patayin po ang buong pamilya. Kapag nagawa niya na iyon, ay saka pala siya tatanggapin ng pamayanan ng mga aswang at ituturing na ganap na kauri. Sumabat naman si Mang Ambo. Maris, wala na bang ibang paraan? Ang totoo po, ang natatanging solusyon lang dito ay wakasan ang buhay ng bayaw mo, Mang Ambo. Pero dahil sa mga gabay na meron si Magnus, kaya may naisip pa kaming posibleng gawin. Kaso nga lang, 50-50 rin ang posibilidad na mamatay ng asawa nitong si Aling Ansyeta. O ang totoo nga, baka wala pa sa 20% ang tsansang magtagumpay. Dahil unang-una, sobrang delikado ng procedure na iyon. Pangalawa, unang beses pa lang din iyon gagawin ni Magnus. Pero kahit papaano ay meron tayong maliit na pag-asang maibibigay na magtatagumpay kaysa patay na lang talaga agad si Mang Ensong.
Kayo po Aling Ansyeta ang magdidesisyon nito. Ibinigay lang namin ang pagpipilian nyo. Sige Iha, pag-uusapan din muna namin ang mga anak ko. May isip na sila. Alam na nila ang mga nangyayari. Ayokong ako ang sisihin nila habang buhay kapag may nangyaring masama sa kanilang ama. Okay po. Maiksing sagot pa ni Maris. Tapos pumasok na muna si Aling Ansyeta sa silid ng kanyang mga anak. Nagsalita naman si Mang Ambo. Paanong gamutan ang sinasabi mo, Maris? Magpapapasok po tayo Mang Ambo ng apoy at tubig sa katawan ni Mang Ensong. Susunugin ng apoy ang madilaw na selula sa katawan hanggang sa utak. Ang tubig naman ay siyang gagamot sa mga maapektuhang normal na selula. Pero kapag hindi nagawa ng tama, masusunog ang loob ng katawan ng pasyente. Naku, delikado pala talaga. Uwi ka pa ni Mang Ambo. Ilang saglit pa ay natapos na nga sila sa paghahanda ng makakain. Nagluto sila ng sinabawang gulay at ginisang karne norte. Noong makaluto ay sabay-sabay nang nagsikain ng lahat, pati na ang mga bata. Pasado 4:00 ng hapon, nasa labas ng bahay sina Magnus at Maris sa bahaging likuran nang makita nilang muli ang binatilyong nakita nila noong umaga na nagmamanman sa kanila. Maris, ayun na naman siya! Wika pa ni Magnus at mabilis tumakbo papunta sa kinaroroonan ng binatilyo. Pero bago pa siya makarating sa kinaroroonan noon, ay muli na namang tumakbo at huminto sa unahan. Mabilis ring nakasunod si Maris. Noong medyo malayo na sila sa bahay ni Aling Ansyeta, ay hindi na tumakbo pang muli ang binatilyo. Pagkalapit naman ni Magnus ay agad niya iyong hinawakan sa damit. Anong kailangan mo sa amin? Bakit ka nagmamanman? Sabi naman ni Maris, Magnus, magmahinahon ka. Bitawan mo ang kwelyo niya. Nakita mong huminto na nga siya sa pagtakbo. Ibig sabihin, hinihintay niya talaga tayo. Ngumiti lang ang binatilyo at lumingon sa kanyang likuran. Pagkalingon din nila Magnus ay nakita nilang napapalibutan na sila ng hindi bababa sa 10 kalalakihan. Lintik, nabitag na tayo. Pinasunod lang pala tayo para mapalibutan. Doon na nagsalita ang binata. Tagabantay, inang babaylan, huwag kayong matakot. Hindi kami kalaban. Ibinapatawag kayo ni Apo Takeda. Gusto niya kayong makausap. Ha? Kilala niyo kami? Tanong pa ni Magnus. Hindi kami tagabantay. Si Apo Takeda lang ang nakakakilala sa inyo. Siya ang pinuno namin. Teka, isa ba siyang taong lobo? Oo, pero hindi kami ang namiminsala sa lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit kayo ipinapasundo ni Apo. E di sige, tignan natin kung totoo ngang inosente kayo. Wika pa ni Magnus. Sumunod na nga sila Magnus at Maris sa direksyon na tinahak ng mga kalalakihan. Ang buong akala ni Magnus ay malapit lang, pero malayo pa pala. Lumipas pa ang mahigit 1 oras ng kanilang paglalakad at dumilim na nga ang buong kapaligiran hanggang sa makita nila Magnus ang isang pamayanan sa may pangpang na nakadungaw sa mismong dagat. Malakas ang hangin sa bahaging iyon. Tagabantay, hayo na ang kubo ni Apo Takeda. Hinihintay niya na kayo. Wika pa ng binata at hindi na sumamba pa sa kanila ang mga nag-escort na kalalakihan. Noong malapit na silang makarating sa may kubo, ay lumabas ang isang matandang mahaba ang balbas. Mapagpalang araw sa iyo, inang babaylan, at sa iyo rin tagabantay. Nagagalak akong makarating kayo sa aming lugar. Noong tumitig sa kanila ang matanda, ay nagbago ang kulay ng mata nito. Naging kulay matingkad na blue. Sabi naman ni Magnus, Teka, bakit hindi dilaw ang kulay ng mata mo? Sabi naman ng matanda, Kasi hindi namin kalahi iyong mga nanggugulo sa lugar na ito. Sila ay nagmula sa katutubong lahi ng mga taong lobo. Sumabat naman si Magnus,
Ano kayo? Imported? Oo, tama ka dyan tagabantay. Hindi nanggaling dito ang aming lahi. Kami ang tinatawag na mga Okami, ang mga taong lobo ng bansang Japan. So, ibig sabihin, Hapon ka? Nagtatakang tanong pa ni Magnus. Sabi naman ng matanda, hindi ba halata? Saglit na tinitigan ni Magnus ang mukha ng matanda. Malabo kasi dahil malikot ang galaw ng sulo gawa ng malakas na hangin. Ay, oo nga, medyo singkit ka. Kaso hindi ko makita ang buong mukha mo. Masyadong makapal ang balbas mo eh. Apo Takeda, bakit mo kami pinapunta rito? Tanong naman ni Maris. Inang Babaylan. Gusto sana namin ikonsulta sa iyo ang tamang hakbang na dapat naming gawin. Tungkol naman saan? Kami kasi mga lahing Okami ay halos walang pinagkaiba sa mga normal na tao. Nagtatanim kami ng mga gulay at kung ano-ano pang mga halaman na makakain. Nag-aalaga rin kami ng mga hayop. At kapag maganda ang panahon, ay nangingisda rin kami para makakain. Hindi rin kami katulad ng mga normal na taong lobo. Hindi kami apektado ng sinag ng buwan. Ang lahi namin ay pwedeng magpalit ng anyo kahit anong oras namin gustuhin. At ang pinakamahalaga sa lahat, wala sa listahan ng mga kinakain namin ang mga tao. Hindi kami bumibiktima ng mga tao para gawing pagkain. Nanatili kami ng matagal sa lugar na ito nang walang pinipinsala. Iyon din ang dahilan, kaya malaya kaming nakikipagkalakalan sa mga tao sa ibaba. Ang alam lang nila sa amin ay isa kaming pangkaraniwang tribo. Walang normal na mga tao ang nagpupunta rito na napapahamak. Maliban na lang sa mga nagpupunta para pakialaman ang mga kadalagahan namin at magnakaw. Iyong mga ganon ay hindi na siyempre nakakauwi pa ng buhay, pero hindi rin namin kinakain. Hinahagis lang namin yan sa pangpang para durug-durug ang katawan pagkabagsak sa ibaba at isipin ng makakakita na nadisgrasya lang. Anong ikukonsulta mo, Apo? Mukhang lahat naman ng bagay ay nasa maayos na pamamalakad mo. Ang mga taong lobo mula sa kabilang bahagi ng bundok ang problema. Kabaliktaran sila ng ginagawa sa amin. Nagnanakaw sila ng mga kung ano-ano sa mga taong taga-ibaba. May mga inaatake rin sila at pinapatay ng mga tao. At ang masama pa, sila rin mismo ang nagpapakalat ng maling impormasyon na mga taong lobo raw kami na nabibiktima ng mga tao. Kaya unti-unting nagiging ilag sa amin ang mga tao. Takot na sila makipagkalakalan. Ipinagbabawal sa batas namin na pumatay ng kauri, lalo kung hindi naman para sa isang duelo sa pag-aagawan bilang pinuno. Nais ko sanang hingiin ang pahintulot mo na gumawa kami ng hakbang upang umatake sa kabilang lipi. Kapag nagmula kasi sa iyo, ay hindi iyon paglabag sa aming batas, kundi isa lamang pagsunod sa kautusan mula sa Inang Babaylan. Sumabat naman si Magnus. Teka, parang ginagawa niyo lang dahilan si Maris sa inyong paghihiganti? Nagsalita naman din si Maris. Oo, tama si Magnus. Parang ako ang gagawin niyong dahilan sa pagsalakay niyo sa kanila. Ano ang dapat naming gawin, Inang Babaylan? Tanong pa ng matandang si Takeda. Ganito, Takeda, iwasan niyo munang magpakita sa mga tao sa ibaba. Kami ang kukumpronta sa mga taong lobo na sinasabi mo. At kapag hindi sila nakinig sa sasabihin naming babala, ay kami na rin ang tatapos sa kanila. Sa ganoong paraan, malinis ang kamay nyo sa mangyayaring paglipol sa kanilang lipi. Wala kayong magiging kinalaman. Pero bago iyon, ay tulungan mo muna kami, Takeda. Ha? Bakit? Anong maitutulong namin sa Inang Babaylan? Ikinuwento na nga ni Maris ang tungkol sa kalagayan ni Mang Enzo. Nagsalita namang muli si Takeda. Ganito po, Inang Babaylan. Sa makalawa ay kabilugan ng buwan. Maraming taong lobo mula sa kabilang lipi ang kakalat sa buong lugar para mangaso.
Mag-aabang ako at kukuha ng laway at buhok nila. Kaya kong gumawa ng gamot sa pamamagitan ng magkaibang lahi ng taong lobo. Titimplahin ko iyon at ipuproseso. Saka ko ipapadala sa apo ko doon sa bahay na inyo tinutuluyan. At kung maaari, manatili rin kayo sa labas pagsapit ng kabilugan ng buwan sa makalawa para matulungan niyo ang mga tao na nais biktimahin ng mga taong lobo. Hindi ko rin pinapayagang may lumabas sa pamayanan namin kapag ganong mga araw para kung may patayan mang maganap ay hindi kami mapagbibintangan. Sige na, umuwi na kayo tagabantay at inang babaylan. Ipapahatid ko na kayo sa apo ko para hindi kayo maligaw. Sige Takeda, salamat. Wika pa ni Maris. Tumango lang ang matanda. Pagkalabas nila ng kubo ay naroon sa labas. Nag-aabang ang binata. Sabi naman ni Magnus, hulaan ko, narinig mo rin lahat ang pinag-usapan namin sa loob. Ngumiti lang ang binata at tumango. Nagsimula na nga silang maglakad papauwi. Pagkarating nila Magnus sa bahay nila Aling Ansyeta, ay agad na ring umalis ang apo ng pinuno ng mga Okami. Naabutan ng dalawa na nasa labas si Mang Ambo, Tombi at Pandoy. Oh, Mags, saan kayo nanggaling? Nag-aalala kami dahil baka ano nang nangyari sa inyo. Wika pa ni Tombi. Sabi naman ni Magnus, teka, linawin mo nga Tombi ang sinasabi mo. Nag-aalala ka na may mangyari sa amin? O may mangyari sa pagitan namin dalawa ni Maris? Kinurot naman ni Maris si Magnus sa tagiliran, sabay sabing, anong sinasabi mong pagitan natin dyan ha? Ito naman, nagbibiro lang eh. Si Mang Ambo naman ang nagsalita. Oo nga, saan kayong dalawa nang galing? Nag-aalala talaga kami. Sumagot naman si Magnus. Ipinasundo kami ng pinuno ng mga taong lobo. Ha? Talaga? Mabuti at hindi kayo pininsala. Ibang lahi ito. Taong lobo rin, pero Okami daw ang tawag sa lahi nila. Na nagmula pa sa Japan. So, Japayuki sila? Sabat pa ni Pandoy. Sira, ang Japayuki ay Pinoy na nagtatrabaho sa Japan, hindi mga Hapon na nasa Pilipinas. Ay, ganun ba yun? Oh, ano pa lang napag-usapan nyo? Tanong pa ni Mang Ambo. Marami po Mang Ambo. Mamaya na natin pagkwentuhan habang kumakain. May panghapunan na ba tayo? Oo, nagkatay kami ng 2 manok. Nilutong sinabawan at adobo. Kaya may pang-ulam pa tayo hanggang bukas. Tara na, na makakain na tayo agad. Wika pa ni Mang Ambo at nagsipasok na nga silang lahat. Habang naghahapunan, ay isinasalaysay nila Magnus ang tungkol sa kanilang lakad. Ayos pala Mags, may gamot na tayo para kay Ensong. Wika pa ni Mang Ambo. Oo, tama ka Mang Ambo. Pero meron pa tayong isang problema. Kasi iyong gabi na gagawin pa lang ang gamot, ay iyon rin ang gabi na magwawala si Ensong at magbabagong anyo bilang taong lobo. Baka hindi na umubra ang mga panalik natin dyan. Wala pa naman tayong makukuha ng kadena dito. Hala, oo nga no. Delikado ang sarili niyang pamilya dito. Nag-aalalang wika pa ni Mang Ambo. Anong gagawin natin? Sabi naman ni Maris. Baka pwede kong gamitin ang kakayahan ko na makahigop ng lakas. Hihigupin ko ang buhay niya hanggang sa mga lahati. Bali, nasa pagitan siya ng buhay at patay. Dahil ang enerhiya ng buhay niya mismo ang hihigupin ko. Sa ganoong sitwasyon, hindi niya na magagawang kumilos o kahit gumising. Masyado ring mahina ang katawan niya at bihira na lang siyang hihinga. Sabi naman ni Magnus, grabe naman yun Maris. Hindi ba pwedeng magtira ka ng mas marami pa kaunti? Hindi iyong ganun kababa ang matitira. Baka magkamali pa tayo doon at mamatay na talaga eh. Sabi naman ni Maris, anong tingin mo sa enerhiya ng tao? Nakalongnik na tubig? Na pwedeng sukat-sukatin ang pagbabawas hanggang sa makitang mga lahati? Hihigupin ko yun hanggat sa maramdaman kong hindi na siya masyadong humihinga. Wala akong ibang palatandaan doon kung kailan ako dapat huminto. Naku naman Maris, bakit pa kasi lahat ng paraan na alam mo ay palaging 50-50 ang tsansang mabuhay ng tao?
Ganun talaga. Hindi pa naman ako eksperto sa mga ganoong bagay. Sabi naman ni Mang Ambo. Ayos na yun, Mags. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Ansyeta at mga anak nila. Sige, Maris. Ganun na ang gawin mo. So, ano namang plano natin ito, Mags? Tanong naman ni Tomby. Plano? Maglalaro tayo ng basketball bukas ng hapon. Siguradong naroon ay yung mga lalaking taong lobo na mula sa kabilang lipi. Kakalabanin natin sila at uubusin ang pasensya para tambangan nila tayo. Ayos yan, Mags. Anong laro bang ibibigay natin sa kanila? Tanong naman ni Pandoy. Larong tondo ang ipapatikim natin sa kanila at uubusin natin ang pasensya nila sa harap ng maraming tao. Aba, gusto ko yan, Mags. Mailalabas ko ang talento ko sa basketball na matagal ko nang hindi na ilalabas. Sagot naman ni Tomby. Matapos makakain ay saglit pang nagkwentuhan ang mga lalaki sa labas ng bahay, habang si Maris naman ay naroon sa kwarto ng mga anak nila Aling Ansyeta, nakikipagkwentuhan rin sa mga bata. Noong lumalim na ang gabi ay nagsipasok na sila at nagpahinga para may sapat na lakas sa plano nilang pakikipaglaro ng basketball sa kinabukasan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 118. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.